Sa pag shifting naman, I think kaya ba yung shifting? Hindi, lagyan natin ng B para magets nyo. So let's say meron tayong given. Nyari, sin 2b. For example, 2b, 2x. Sin 2x for example. Then, pangit na ulit. So, sin 2x, let's say. So, meron tayong sin 2x. Alam naman natin yung amplitude, that is 1. So, letter A kasi yon. So, ibig sabihin meron tayong amplitude, that is 1. Then, yung B natin, o yung period, that is 2 pi over B. So, meron tayong B which is 2. So, magkakaroon ka ng 2 pi over 2, which is pi. Gets natin yan, simplify lang. So, ibig sabihin, hanggang pi lang every cycle. Hanggang dagdag lang ng pi. So, which means, pag ginrap mo siya, pwede mo na i-graph. So, instead na 2 pi, pi lang siya hanggang dito. O ngayon, kasi ganun gagawin mo. Pag inati mo yung pi, that is pi over 2. 0 plus pi over 2, that is pi over 2. Divide mo by 2, magiging pi over 4. Then yung pi over 2 plus pi, anong sagot? That is ilan? Marunong mag-add din. So meron tayong pi over 2 plus pi. So LCD mo to, magiging 2. Then magkakaroon ka ng 5 plus 2 pi. So magkakaroon ka ng 3 pi over 2. Pero i-divide natin to by 2 pa ulit. Kasi hinahati natin sila eh. Sabi sa'yo magdi-divide to ulit dito. So magiging 3 pi over 4. Gets? So ibig sabihin ito 3 pi over 4. So ngayon alam natin na ang amplitude natin is 1 unit. So 1 siya dito. Tapos negative 1 sa baba. So lagay mo siya dito, dash line. Then same process na yun. Dahil sin, start ka dito, papunta dito. Gitna. Pababa, taas. Then, ano mo na lang. Yan yung tsura niya. Pag sin 2x. Pag shifting naman, paano ba ito ginagawa? Let's say meron tayong y is equals to negative 3 cosine 4x. Okay ba yan? Sige, 4x. Ang hirap. Hindi ako prepared dito eh, pero try ko yung kaya kong ano yun. So, meron tayo na ito guys. Try lang natin. So, ayan, meron tayong amplitude. So, yung amplitude natin, diba, absolute value siya ng A, which is yung negative 3 natin. So, ibig sabihin, magkakaroon tayo ng 3 per amplitude. Then, para naman sa period natin, yung formula is 2 pi over B. Absolute value ba yun? Hindi ko alam kung absolute value eh. Absolute value yun. So, meron tayong 2 pi. Yung B natin is 4. So, magkakaroon tayo ng pi over 2. Ito yung magiging period natin. Saan galing yung 4? Dito yung galing. Ang katabi ng X. So, ngayon, pwede na yun i-graph. Kasi meron ka ng amplitude tsaka period eh. So, pag ginrap mo siya, yung amplitude natin is 3 units. So, hindi naman ito mag-shift eh. Dito lang naman ito sa gitna. Wala namang partner yung X. So, ibig sabihin ito yung 3 natin. Then, negative 3 sa baba. Sige nagawa. Then, kunin natin yung pi over 2 yung period. Let's say ito yung pi over 2 natin. Pag hinati mo yung pi over 2, anong kalalabasan? So, pi over 2 divided by 2 magiging pi over 4. Yung pi over 4, pag dinivide mo by 2, satin mo siya dito, magiging pi over 8. Diba? O ngayon, kung meron kang pi over 4 plus pi over 2, i-divide mo yun by 2 pa, anong kalalabasan? O, dapat parang fraction. Pi over 4 plus pi over 2, LCD nila is 4. So, 4 divide 4 is 1 times pi, nagiging pi. Ito naman 4
divide 2, magiging 2 times pi, magiging 2 pi. So magkaroon ka ng 3 pi over 4, pero kailangan pati divide by 2 kasi natin yan dito eh. So magiging 3 pi over 8. So magiging 3 pi ito over 8. Then pwede mo nang gamitin yung cosine. So remember yung cosine natin guys, yung mother function natin na cosine, ganito yung tsura nya. Pag positive, sa taas niya pag ganyan. Pero dahil negative siya guys, sa baba ka mag-start. Sabig sabihin, kung ito yung negative 3 mo, dito ka mag-start pataas. So nalito rin ako dati dito eh. Pero I think may gets nyo naman daw. Ganyan siya ginagawa pag sa trigo. Ito wala pa tong shifting, pero try natin kung kaya natin. So let's say meron tayong given. Naintindihan niyo pinagsasabi ko? Ako lang nakakaintindi.